Yan, oh, eto yung sunod. Hmm. Ano yung sunod mga kababayan? Ang sunod po nating pag-uusapan ay patungkol po dito sa confidential fund ni Sarah. Naku po, eto na. Eto pa. Ito pa mga kababayan, ang isa sa ating pag-uusapan na talagang, ay naku talaga. Kung si Sarah makasuhan ng grave threat na 3 counts at makapagpiyansa, good for her dahil sa pagbabanta. Mga kababayan, paano tong confidential fund niya na iba-ibang pangalan? Plunder to eh. Plunder ang kababagsakan nito, mga kababayan. Once na kasong plunder, wala po yang piyansa. Ngayon, sa mga nagtatanong, ilan milyon po ba ang dapat nakawin para makasuhan ka ng plunder? 50 million plus. 50 million plus. Pasok ka sa kasong plunder. Ngayon, magkano ba yung confidential fund ni Sarah? Ay, Diyos ko, mga kababayan, kahit mamatay ka sa kakatrabaho, hindi mo abot. Bakit? 612 million po ang confidential fund niya. Mamatay ka na lang sa kakatrabaho, hindi ka magkakaganyan. Kaya, sa totoo lang, kung 50 million ay pasok sa kasong plunder, ilang 50 million ang 612 million? So, ibig sabihin, hindi lang pasok sa banga. Kahit sa bangag, pasok siya sa bangag. Ang bangag kasi mga kababayan, sa Tagalog, sabog. Sa Bisaya, butas. Hindi lang sa banga. Kahit sa butas, pasok si Sarah, mga kababayan. According kasi sa batas, 50 million pesos, kapag ito'y nilustay mo, pasok ka sa kasong plunder. 612 million yan. Ilang 50 million, meron ang 612 million. Hindi lang sa butas, hindi lang sa banga, hindi lang sa bangin. Kahit anong butas, pasok na pasok. Wang-wang pa sa imburnal. Mga kababayan, wang-wang pa sa imburnal. Kasyang-kasya si Sarah. Kahit pa 10 daliri, pasok na pasok. Ulitin ko mga kababayan. Ilan bang pera na ilustay at nakawin na mapasok sa kasong plunder? 50 million pataas. So, ilang 50 million ang 612 million na confidential fund? Marami po Sobrang dami niyan, mga kababayan. Kalahating bilyon yan eh. Biruin mo 600 million yan. 600. Sa 100, 250 na eh. Di 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 ka 50 million, mga kababayan. So, hindi ka pa ba pasok? Hindi ka pa ba pasok sa kasong plunder? 50 kamilyones, 12 perasong 50 kamilyones dyan sa 600 million. Sa 100, 5 na eh. 2, 4, 6, 8. Hindi, 12. 12 ba mga kababayan? 12. Kasi bilang ko kasi 2, 4, 6, 8, 10. So, dapat sa 100, dalawa na eh. 600. Di 12. Isang kamay lang kasi sabi ko nga, putulin ko yung dapat kong daliri eh. 12 times. 12 times na 50 million sa 600 million, pasok sa kasong plunder si Buday. Naku po mga kababayan. Ngayon, nakakasiguro ka ba, Kent, na pasok siya sa kasong plunder? Di pakinggan natin. Pakinggan natin kung pasok ba siya sa kasong plunder. Abangan natin yung pagpiyansa niya sa grave threat kasi may piyansa ang grave threat niya, medyo mababa-baba lang. So, dito tayo, pakinggan natin kung pasok nga ba si Buday. Eto, mga kababayan, bakit? Biruin nyo mga kababayan, dito sa confidential fund ni Sarah, mga apelyido ng mga politiko, nandito si Senator Bong Revilla, kamag-anak ni Senator Hontiveros, meron pa si Escudero, meron si Jokno, nandito si Lapid. Mga kababayan, paano to ito pala yung katarantaduhan ni Sarah. Sorry to si BP Sarah Tarantado ka talaga, totoo lang. Huwag kang magalit sa akin. Katarantaduhan naman talaga tong ginagawa mo. Paano mo ngayon ipakita itong apelyidong Revilla, Lapid, Hontiveros,
Jokno, at Escudero. Saan ka nakakuha ng ganitong mga apelyido tumanggap ng confidential fund mo? Ilan ba yung kamag-anak ni Risa Hontiveros sa Pilipinas na apelyidong Hontiveros na tumanggap ng confidential fund? Paano to ipaliwanag ni Sara? So dito pa lang mga kababayan, pasok na pasok. Wang-wang pa sa imbornal. Kahit nga 10 daliri, pasok eh. Kahit nga buong kamay mo, pasok na pasok eh. Diba? Parang makaka-KFC. Para kang finger-licking good. Biruin mo dito pa lang sa mga apelyido ng mga sikat na politician at mga senador. Paano to ipakita ni Sara? Hindi ba kayo nagtaka? Yun pa nga yung mga pangalang Andilim, Patiting, Pikit, Mary Grace Piatos, mahirapan nga siyang ilabas. Paano pa to? Jokno, Marian Rivera, Bong Revilla, Hontiveros, Escudero, Lapid. Diba? Pakinggan nyo, mga kababayan. So dito palang pasok na sa kasong plunder. Kamag-anak ata to ni Senator Bong Revilla. Beth Revilla! 50,000. Purchase of information. Ang purchase of information ba ay allowable expense? Yes po, under 4.8.1 po, kasama po ang purchase of information. Kung kasama, bakit mo disallow itong purchase of information? Ayan na. Hindi po ito kasama dun sa na-disallow po. Ito. Hindi po. Balik naman tayo sa P-1-8-1220. Kamag-anak naman to ni Senator Risa Hontiveros. Clarice Hontiveros. Ayan na. Please read the amount. Ayan na. This is to acknowledge receipt of the amount of 500,000 for the purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations, open and close parentheses, purchase of provision of medical and food aid. Ayan But na. again, disallowed ito? Kasama po ito dun sa na-disallow po kasi humingi pa, based on this acknowledgement receipt, we cannot ascertain, hindi ko po Actually, mga kababayan, yung mga abogado ni Sara, alam mo, asar na dito kay Kapunan eh. Yung mga abogado ni Sara, sa totoo lang, mga kababayan, gigil na yan. Kung pwede nga lang nilang kagatin si Kapunan, kakagatin nila yan. Kung pwede nga lang nilang barilin yan sa loob ng hearing, babarilin nila yan eh. Bakit? Biruin mo, eto, una, kamag-anak to ni Senator Bong Revilla. Beth Revilla. Pangalawa, kamag-anak ni Senator Risa Hontiveros. Nagigil yung mga abogado ni Sara dito. Diyos ko, yung mga lawyer ni Sara huwag kayong magalit kay Kapunan. Bakit? 100 years old na yung nag-abogada. Batikan pa yan sa lola nyo. Kumbaga, mga OGT lang kayo, yan yung professor ninyo. Tanggapin nyo na. Mga kababayan, pasensya na kayo mga kababayan kasi na wrong spelling yata tayo sa ating thumbnail. Tama ba yung ating thumbnail mga kababayan? Mukhang na wrong spelling yata tayo eh. Wait lang, tignan ko nga. Wrong spelling ba tayo sa grave threat? Oo, na wrong spelling nga tayo mga kababayan. Mamaya baguhin natin yan. Oo, yung H, yung H na wala. Continue. If this is for really nabigay for purchase of medical and food aid, kaya humingi pa po ako ng additional documents. Nabigyan rin itong Jose Jokno Jr. Ayan pa. Kamag-anak na naman yung Jokno. Kamag-anak ba to ni Public Prosecutor, Madam Witness? Binerify mo ba? Can you look at P-1-8-1482? Nagbigay ng information itong Jokno. Kapangalan Jose Jokno Junior. Junior. Baka anak ni
Congressman. Chill joke no. Hindi mo tinanong kanina nung dumaan ka dyan. Hindi po. Hindi. Okay. Ah, Ito, yung abogado ni Sarah, kumulubot yung noo. Hindi mo ba tinanong si Jukno nung dumaan ka dyan? Giyak mga kababayan. Yung mga abogado ni Sarah, napalunok na lang di oras. Bullshit talaga to si Attorney Kapunan. Anak yata ito ni Congressman Chill Jokno Jose Jokno Jr. Tinanong mo ba kanina nung dumaan ka dyan? Di puga. Buti hindi nagsabi na naman to si Narbasa ba to? Yung objection na hindi. Ibang lawyer to eh. Objection, Your Honor. Object. Bakit? Wala yan sa script. Ay nako, dito pa lang eh. Alam nyo, at totoo lang, kung ako abogado ni Sarah, mag-back out ako. Nakakahiya. Di ba? Nakakahiya. Biruin mo, ultimo si Jokno idadamay mo, tapos pag hinanapan kayo ngayon, iharap mo nga yan kung sino yan si Jose Jokno Jr. Paano nagkaroon ng junior? Wala pa naman yatang anak si Joknong lalaki na apelido o pangalan Jose. Tapos sinabi pa ni Kapunan, hindi mo ba tinanong dyan nung dumaan ka kanina? Buang. 1-8, P-1-8-994. Kamag-anak naman ni Senator Lapid. Kamag-anak na naman ni Senator Lapid. Ultimo si Lapid, nanahimik na ngayong senador kay hindi marunong mag-English, hindi nakaintindi ng English. Idadamay pa sa confidential. Baka biglang tumayo na naman si Lapid dyan. Ako po'y manghingi ng paumanhin sa mga kinatawan. Kasi ako po'y kinatawan sa mga hindi marunong mag-English at mga high school graduate lang. Wag niyo po akong idamay dyan kaya hindi ko po alam yan. Tragis na yan mga kababayan. Ito pa naman si Attorney Kapunan, tumitingin. Ito na naman kamag-anak ni Senator Lapid. Ganun pa. Lapid. Diyos ko, VP Sara, apakatarantado mo talaga. Alam mo, sa totoo lang, VP Sara, natatawa ako. Imbis na magagalit kami sa'yo, magagalit ang taong bayan sa'yo, idaan na lang namin sa tawa. Bakit? Mas piliin na lang na siguro namin yung mahirap pero masaya kaysa mayaman, marami namang intriga. Di ba? VP Sara, kung nanood ka man ngayon, idaan na lang namin sa tawa. Bakit? Di bali nang wala kaming ganyan kalaking pera. At least, masaya. Kaysa, ang dami mo ngang pera, lipad dito, lipad doon. Ang dami mo namang kaso. Bahala ka na dyan. Suluhin mo na lang yan. Diyos na lang bahala sa'yo. Wala naman kaming magagawa eh. Bakit? Kasi yung mga ninakaw mong yan, ibabayad mo lang din yan sa mga abogado mo. So, walang laban ang bayan sa'yo. Walang laban ang taong bayan sa'yo. Bakit? Sa totoo, ito po ang katotohanan na nagnakaw sila. Saan ba nila dinala yung pera na yan? Sabihin nating napunta sa mga taong yan. Sino ba yan? Maiharap ba nila yan? Hindi. Kasi bakit? Saan ka nakakita? Apelido, Lapid, Jokno, Ontiveros, Revilla. Paano mo ihaharap yan? So sa madaling salita, tapos idadaan mo pa sa gamot, sa grocery. Katarantaduhan yan eh. Tapos yung resibo mo, acknowledgement lang, mata-mata. So sa madaling salita, questionable. So, sa madaling salita, huwag kang magalit kung husgahan ka ng tao na magnanakaw ka. Kasi bakit? Hindi mo nga mapakita yung mga tao na yan eh. Tapos sasabihin mo, magagalit ka. Hindi. Ang sa amin lang, Diyos na lang ang bahala sa'yo. Kasi wala namang kaming magawa niyan eh. Una, kasi yung mga ninakaw nyong yan at yung mga anomalyang confidential fund na yan, pwede mong gastusin yan sa mga abogado para malinis ka lang eh. So, anong laban naming tao? Anong laban naming mamamayan na nasa laylayan? Wala. Manonood na lang kami kung pwede nga lang bumili ng french fries sa Potato Corner at habang nanonood dyan. Kaya nga, dinaan na lang namin sa tawa eh. Kasi bakit? Wala kaming laban eh. Kasi kahit kasuhan ka ng sandamakmak na kaso dyan, may panlaban ka eh. Kasi yung pera na sa'yo. Okay lang sana kung yung mga perang pinag-usapan dyan ay pinapabalik sa'yo. Kasi manalo kami. Ang problema, binalik mo ba?
Eh di ba hindi? Kasi hanggat hindi ka matalo dito, hindi mo man ibabalik yung pera niyan eh. Diba? So sa madaling salita, kung bilyon ang ninakaw mo, kahit ubusin mo yung bilyon, basta maabsuelto ka lang, talo kami. Talo kaming tao. Talo kaming mga mamamayan na mga taxpayer na nasa laylayan. Tandaan nyo yan, kahit mga DDS. Lagi niyong pagkatandaan, talo kayo. Talo tayo. Si Sara, nandyan yung 600 million, kaya niyang ubusin lahat sa abogado yan para maabsuelto lang siya. Tayo, paano tayo mananalo? Saan yung hustisya? Nga. Yun nga mga nagnakaw sa flood control eh. Binaha na tayong lahat-lahat. May nagawa ba tayo? Wala. Bakit? Kasi yung nagnakaw nandyan eh, kaya niyang ilaban yung ninakaw niya eh. Continue. Diane Maple Lapid na tumanggap ng 150,000 pesos na bumili daw ng supplies. Pakibasa for the record. This is to acknowledge receipt of the amount of 150,000 pesos for the purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations. Bakit? Sorry, go ahead. Open and close parentheses, payment for the purchase of supplies received by Diane Maple Lapid on Feb 17, 2023. Bakit naman naka-disallowed itong expense na to? Gaya po yung sa provision and medical and food aid, based on this acknowledgement receipts po, hindi po ma-ascertain kung this is really given for the purchase of supplies, kaya nanghingi po ako ng additional documents. Tama. Meron na naman, not once, but for the second time, Lapid family, John A. Lapid Jr., tumanggap ng 350,000 pesos. Can you read for the record? P-1-8, 1735. Acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt of the amount of 350,000 pesos for the purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations. Open and close parentheses, purchase of provision of medical and food aid received by John A. Lapid Jr., date May 3, 2023. Kita nyo yan? Madam Witness, Oh. apart from these selected acknowledgement receipts, the total for the first quarter and the second quarter, the Office of the Vice President, are similar acknowledgement receipts for purchase of medical and food aid, pambili daw ng supplies, pambili ng iba-iba pa. Ano ang masasabi mo Nung sa mga expenses na ito? Nung in-evaluate ko po, kasama po siya dun sa naging findings ko at hinihingan ko po ng additional documentation to ascertain po na these are paid na pinambili po ng supplies at medical and food aid. Okay, nung sinabi mo humingi ka ng additional information or document, Ito mga kababayan, gusto ko lang i-clarify yung sagot ng witness. Itong mga pangalan ito, iba-ibang apelyido ng mga politician. Hontiveros, Revilla, Lapid, Jokno. Mga kababayan, hiningian daw ng another receipt or patunay dito sa witness. So ngayon mga kababayan, biruin mo 150 million, 300 million, 500,000, 150,000, 300,000, 500,000. Walang resibo. Di ba mga kababayan? Take note. Ilang dekada si Sara na nasa politika. Tinatarantado tayo. Sa mga supporter ni Sara, huwag kayo magalit sa akin kasi itong pinaglalaban kong ito, itong reaksyon kong ito, itong opinion kong ito ay para sa ating lahat. Mapakakamping ka man, DDS ka man, or loyalista ka man, para sa ating lahat to. Una, si Sara Duterte, ilang dekada na nasa politika. Once na ikaw ay politika or politiko, nasa government ka. Alam mo ba ang batas ng gobyerno na ultimo 5 duling ay nakaliquidate yan? Hindi ba natatak sa isipan ni Sara na di ba abogado siya? Hindi ba natatak sa isipan ni Sara na kapag nasa government ka, kailangan mo ng resibo? Hindi mo ma-reimburse yan. Hindi mo ma-refund yan kung wala kang original receipt na maipakita. Receipt na maipakita.
Hindi ba natatak sa isipan ni Sara to na ilang dekada siyang nanungkulan bilang vice mayor, bilang alkalde, bilang vice president? Hindi ba niya ito na itatak sa isipan niya? Halos araw-araw siyang pumasok sa pagiging mayor niya, vice mayor hanggang sa vice president siya, na ang gobyerno hindi tumatanggap ng mga matamatang resibo. Kailangan original receipt. Di ba? So anong mai-react mo? Tinatarantado tayo. Ginagago tayo. Di ba? Tinatarantado tayo, binubudol tayo, ginagago tayo, winalanghiya tayo, binastos tayo. Lahat ng salitang masakit ginawa ni Sara sa atin. Hindi man physically, pero, anong tawag dyan? Hindi man physical, hindi man mental, ano to? Humanity. Humanitarian, yung panggagago na ginawa ni Sara sa atin. Biruin mo, hindi ba alam ni Sara na kapag nasa gobyerno ka, kailangan may resibo ka kasi hindi ma-reimburse yan, hindi yan ma-liquidate, at higit sa lahat, hindi ma-refund kung wala kang resibo. Saan ka nakakita? Bumili ka ng halagang 150,000 na gamot, walang resibo, acknowledgement lang? Dito pa lang eh. Di ba? Dito pa lang tinatarantado na tayo eh. Di ba? Dito pa lang ginagago na tayo. Kaya nga sabi ni Atty. Lorna Kapunan, scam ito. In-scam tayo. Budol ito. Hindi ba naisip ni Sara yan? Kaya, hindi rin masisi ni Sara Duterte na masabihan siyang magnanakaw ng taong bayan at masabihan siyang scammer. Halos lahat naririnig natin araw-araw sa hearing. Puro acknowledgement receipt. So bakit may ganon ina-allowed na acknowledgement na alam naman natin, kasi mga kababayan, take note ha, I was born and raised surrounded by politicians. Once na ikaw ay politician or a government employee, you should know the rule of the government. Hindi ka po pwedeng mag-reimburse or mag-refund ng resibo na acknowledgement lang. Kailangan meron kang ORNCR. So hindi ba ni Sara na ipasok sa kanyang utak yan? Hindi ba niya na ipasaksak sa kukote niya? Sa madaling salita ng acknowledgement, dinudoktor. Pag sinabing dinudoktor, pwede mong dagdagan. Instead of 10,000, pwede mong gawing 100,000. Instead of 1 million, pwede mong gawing 10 million. Acknowledgement nga lang eh. Acknowledgement. Pag sinabi mong acknowledgement, sa madaling salita, gawa-gawa. Sinabi lang eh. Isip-isip eh. O, sa madaling salita, fictitious. Fictitious. Fictitious ba o fictitious ang tawag dyan? Fictitious. Sa madaling salita, gawa-gawa ba? Kathang isip. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Parang ano yan eh, parang panaginip na kunwari nahulog ka, kunwari hinabol ka ng aso, fictitious. Kathang isip, gawa-gawa, imbento. 'Di ba? Yun po yun, mga kababayan. Ma'am Brinda, hello po. No, at kay libel convicted. At kay ex-KG Santiago, hello po sa iyo diyan. Dito pa lang mga kababayan, pasok na to sa kasong plunder. 'Di ba, Ma'am Aima Laico and kay Milagros Trajano? So dito ko nalalaman na si Sara hindi abogada, doktor.